Ang Antipolo City, isang lungsod na kilala hindi lamang sa malamig na klima at magagandang tanawin, kundi pati na rin sa malalalim na pananampalataya at makulay na kasaysayan. Matatagpuan ito sa tuktok ng Rizal na tila tanaw ang buong Metro Manila, isang lugar na puno ng tradisyon, sining at debosyon. Sa bawat kanto at daan ng Antipolo, may kwento ng pag-asa, pananalig at pagmamahal sa kultura. Samahan ninyo kami sa aming paglalakbay, habang tuklasin natin ang mga lugar na nagbibigay buhay sa pananampalataya ng mga taga-Antipolo. Samahan ninyo kami sa aming paglalakbay, habang tuklasin natin ang mga lugar na nagbibigay buhay sa pananampalataya ng mga taga-Antipolo. Bolang Kristal. Tahimik na bahagi ng Boso-Boso, Antipolo, matatagpuan ang Bolang Kristal, isang tanawin na sumisimbolo ng liwanag at pag-asa. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda, noong unang panahon ng mga Hapon, nagsilbing taguan ang kagubatan ng Boso-Boso sa ilang sundalong nagtatago matapos ang digmaan. Hanggang ngayon, sinasabing may mga naiwan pang bakas ng kanilang mga kampo sa paligid. Mula noon, ang lugar na minsay naging tagpuan ng takot ay naging simbolo ng kapayapaan at bagong pag-asa. Ang kristal na bola ay paalaala na matapos ang dilim na kasaysayan, laging may liwanag na sisikat. Sa bawat kislap ng araw dito, tila pinapaalala sa atin ng bolang kristal na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa puso ng bawat isa. Nuestra Señora de la Annunciata Parish Church. Ilang minuto lang mula sa Bolang Kristal, naroroon ang Old Boso-Boso Church, isang simbahan na binalot ng panahon ngunit nananatiling matatag hanggang ngayon. Itinayo pa noong panahon ng mga Espanyol. Ang simbahan na ito ay patunay ng matibay na pananampalataya ng mga taga-Antipolo. Kahit ilang beses nang nasira dahil sa lindol at giyera, muling itinayo ito ng mga debotong hindi nawawalan ng pag-asa. Sa bawat bato ng simbahan, tila naririnig mo ang mga dasal ng nakaraan. At sa katahimikan ng paligid, mararamdaman mo ang presensya ng pananampalataya na buhay pa rin hanggang ngayon.
Museo de la Virgen. Sa tabi mismo ng katedral, matatagpuan ang Museo de la Virgen. Isa itong sagradong lugar na naglalaman ng kasaysayan at pananampalataya ng mga deboto ng mahal na Birhen ng Antipolo, o mas kilala bilang Our Lady of Peace and Good Voyage. Makikita mo ang mga lumang larawan, antigong kasuotan ng birhen at mga handog mula sa mga deboto na patunay na kanilang pananampalataya. Isa sa mga pinagpipitaga ng exhibit ay ang lumang andas na ginagamit sa mga prosesyon noong unang panahon. Habang naglalakad ka sa loob ng museo, tila bumabalik ka rin sa nakaraan. Sa mga panahong ang pananampalataya ay nagsisilbing ilaw sa buhay ng mga Pilipino. Ang Museo de la Virgen ay paalala na ang tunay na yaman ng Antipolo ay hindi lamang sa mga tanawin, kundi sa pananampalatayang hinana at pinangangalagaan ng bawat deboto. Antipolo Cathedral. At syempre, hindi kumpleto ang ating paglalakbay kung hindi bibisitahin ang Antipolo Cathedral. Ang pinakasentro ng pananampalataya ng lungsod. Dito nakatirik ang mahal na Birhen ng Antipolo, na pinaniniwala ang nagbibigay proteksyon at gabay sa mga manlalakbay. Bawat taon, libo-libong deboto ang dumadayo rito. Nag-aalay ng dasal, pasasalamat, at mga kahilingan. Ang simbahan ay hindi lang lugar ng pag-asa, kundi simbolo ng pagkakaisa at pag-asa ng mga Pilipino. Habang pumapailan lang ang mga dasal at kanta ng mga deboto, mararamdaman mo ang katahimikan at kapayapaang hatid ng pananampalataya. Ang Antipolo Cathedral ay hindi lang gusali. Ito ay puso ng lungsod at tahanan ng mga pusong naniniwala. Mula sa katahimikan ng boso-boso hanggang sa
sentro ng Antipolo, nakita natin ang bawat lugar ay may sariling kwento ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal sa kultura. Ang mga tanawin ay maaaring maganda, ngunit ang tunay na ganda ng Antipolo ay nasa mga taong patuloy na nananalig. Maraming salamat sa pagsama sa aming paglalakbay dito sa Antipolo. Hanggang sa muli!